Akaupo ang anak ko sa pagbasa ng testamento na may ngisi ng pagmamalaki sa mukha. Siguradong-sigurado siya na wala akong makukuhang kahit isang kusing mula sa US$34 milyon na mana ng nanay niya. Pero nang binasa ng abogado ang isang pangungusap lang, nagbago ang lahat. Nawala ang ngiti sa mukha ni Dennis, at nagsimula siyang sumigaw ng napakalakas na parang nyanig ang mga dingding ng opisina. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan niyo po akong mag-subscribe sa channel at sabihin niyo sa comment kung saang parte ng Pilipinas kayo nakikinig. Nabitiwan ko ang tasa ng kape. Nabasag ito sa linoleum na sahig nang umangat ang boses ni Aling Henderson mula sa manipis na dingding ng apartment. Pang na naman yung sprinkler mo, binabaha na naman ang mga begonya ko, Jerry. Kinuha ko ang basahan sa kusina. Lumuhod sa gitna ng mga basag na porselana. 65 anyos na ako, pero naglilinis pa rin ng gulo na hindi naman talaga kasalanan ko. Ang bagong automatic sprinkler na ipinatong ko noong nakaraang buwan ay may isang joint na maluwag kaya tuwing ikatlong araw, umaapaw ang tubig sa bakod. Sinubukan ko namang ipaliwanag kay Aling Eleanor Henderson ang schedule ng pagkukumpuni. Pero hindi naman talaga matiisin ang kapitbahay ko. Tumunog ang telepono. Hindi ko pinansin, abala sa pagpunas ng lumalawak na pudlo ng kape. Maya-maya pa naman kukunin iyon ng makina. Pero patuloy ang tunog. Tinatabig ang patuloy na pagsigaw ni Aling Eleanor mula sa kabilang unit. May sinasabi raw tungkol sa halaga ng property at walang hiyang tenant. Sa ikalimang ring, tumayo ako at ibinato ang basang-basang basahan sa lababo. Jerry Santos po. Ginoong Santos. Si Janet Morales po ito mula sa Morales & Partners dito sa Maynila. Ang boses ng babae ay may maingat at propesyonal na tono na natutunan kong kilalanin sa loob ng maraming taon. Ang uri ng tono bago maghatid ng masamang balita. Tungkol po kay GNG, Brianna Elizabeth Santos. Biglang nanigas ang kamay ko sa receiver. 15 taon nang walang tumatawag kay Brianna sa buong pangalan niya sa harap ko. Ano po ang tungkol sa kanya? Pasensya na po talaga, Ginoo. Pero pumanaw po si GNG Santos noong Martes ng gabi. Ang libing po ay sa Biyernes, 2:00 ng hapon sa Riverside Memorial Chapel. Parang pisikal na suntok ang mga salita. Humiga ako sa upuan sa kusina. Ang kilalang kriiik ng upuan ay biglang naging sobrang lakas sa katahimikang sumunod. Martes ng gabi. 3 araw na ang nakalipas. 3 araw na ako'y abala sa sprinkler at mansa ng kape. Ginoong Santos, naroon po ba kayo? Opo, narito po. Kakaiba ang tunog ng boses ko. Parang malayo. Paano niyo po nakuha ang numero ko? Nasa emergency contact po kayo sa mga personal na gamit ni GNG Santos. Alam po naming dating mag-asawa kayo. Dating mag-asawa. 22 taon na binawasan sa isang legal na footnote. Opo. Nagdiborsyo po kami noong 2010. Automatiko ang mga salita. Muscle memory mula sa napakaraming form at aplikasyon sa loob ng mga taon. Nakuha ko po. Well, may pagbasa ng testamento pagkatapos ng libing. Nakapangalan po kayo bilang beneficiary. Kaya inaasahan po namin ang presensya ninyo. Beneficiary. Pakiramdam ko'y banyaga ang salita. Imposible. Itinayo ni Brianna ang imperyo niya pagkatapos ng diborsyo. Mula sa maliit na consulting business na sinimulan niya habang kasal pa kami. Naging isang bagay na hindi ko na makilala kahit sa mga balita. Ano pa kayang may iwan niya sa akin? Ginoong Santos, pupunta po ba kayo? Sa bintana ng kusina, nakikita ko si Aling Eleanor na tinitingnan ang mga nabasa niyang begonya. Nakahawak sa baywang, senyales na may darating na bagong away. Pero parang mula sa ibang mundo na ang mga reklamo niya. Malabo at hindi na mahalaga. Sa chapel po, sabi ko ng dahan-dahan. Alin po ulit iyon? Riverside Memorial sa Quezon Avenue. 2:00 po ang serbisyo. May maliit na salo-salo pagkatapos. Ang pagbasa ng testamento ay 4:00, Y-media sa opisina namin sa Makati. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Punta po ako. Pagkababa ng telepono, nanatili akong nakaupo. Nakatitig sa telepono na parang tatawag ulit ito para maghatid ng ibang balita. Nagsisimula ng tumigas ang mansa ng kape sa sahig. Madidilim na bilog na kailangang kuskusin. Pero hindi ako makagalaw. Hindi ko madigest ang simpleng katotohanan na si Brianna. Masigla, matigas ang ulo. Impossible si Brianna, wala na. Ang sikat ng hapon ay sumisilip sa bintana ng kusina. Nililiwanag ang mga alikabok na sumasayaw na parang mga alaala na pinilit kong kalimutan. Habang nakaupo ako roon, umalingaw-ngaw sa isip ko ang pangalan. Brianna Elizabeth Santos. Bawat pantig ay humihila sa akin pabalik sa panahon, hanggang nakatayo ako sa Jollibee Timog noong basang gabi ng Pebrero, 1987.
pinapanood ang isang babaeng nakapulang Amerikana na nakikipagtalo sa manager tungkol sa hearing. Sinasabi mo bang hindi mo kukunin ang babae para sa weekend shift manager dahil hindi kaya ng babae ang pressure? Malinaw at walang kompromiso ang boses niya sa halos walang laman na fast food. Iyan ang pinakawalang kwenta na narinig ko sa buong linggo. Napatigil ako sa gitna ng paggagat sa apple pie ko. Nakabitin ang tinidor. Bahagyang lumingon ang babae. Nakita ko ang profile niya. Matangos ang pisngi, matigas ang panga, madilim ang buhok na sumisipsip ng ilaw. Kahanga-hanga siya sa galit niya. At naisip ko na sana patuloy lang magmalaki ang manager para makikinig pa ako sa pagwasak niya sa luhikan nito. Ma'am, hindi ko po sinasadyang makasakit. Siyempre hindi mo sinadya. Sinadya mo lang mag-discrimination. Hinugot niya ang business card sa bag. Inilapag sa counter. Kapag nagbago ang isip mo at kumuha ka na beses sa kakayahan, hindi sa lumang paniniwala, tawagan mo ako. Tumunog ang door chime nang umalis siya. At parang lumiit ang buong Jollibee. Nawala ang kuryente. Pinanood ko siya sa labas na sumakay sa asul na Honda Civic. 2 beses tiningnan ang salamin bago umandar. Maingat, sistematiko, pero hindi natatakot lumaban para sa tama. Yang babaeng yan, gulo yan. Bulong ng manager ng sapat na malakas para marinig ng lahat. Tumayo ako. Iniwan ang I-50 sa tabi ng kalahating pi. Hindi, sabi ko. Gulat din ako sa sariling katiyakan. Yang babaeng yan, espesyal. Naiwan ang business card sa counter. Brianna Cruz, business consultant. Kinabisado ko ang numero bago lumabas sa hanging Pebrero. 3 araw akong naglakas loob bago tumawag. Nang tumawag ako, sa ikalawang ring palang sumagot siya. Brianna Cruz po. Jerry Santos ito. Hindi pa tayo nagkikita. Pero nakita kita sa Jollibee Timog noong Biyernes. Tumigil. Yung lalaking may apple pie na ipinagtanggol ang karangalan ko sa manager. Narinig mo pala. Kukuha pa lang ng gloves ko sa kotse. Malaki rin ang tip mo, Narinig ko ang ngiti sa boses niya. So, Jerry Santos, anong may tutulong ko? Libre mo ba akong makipag-dinner sa mas magandang lugar kaysa Jollibee? Mahabang katahimikan. Date ba to o kailangan mo ng business consultation? Date talaga. Pero kung may payo ka kung paano makumbinsi ang magagandang babae na makipag-dinner sa stranger, pwede rin. Tumawa siya. Tunay na tawa. Hindi yung pilit na tawa ng mga babaeng sinusubukang maging charming ang lalaki. Sabado ng gabi, sa Aristocrat Rosas Boulevard, alas 7. Suot pa rin niya ang pulang Amerikana sa dinner. Pero sa ilalim ay itim na dress na nagpabilis ng tibok ng puso ko. 3 oras kaming nag-usap tungkol sa lahat maliban sa negosyo. Pagkabata niya sa Cebu, trabaho ko sa Meralco, pagkahilig namin sa lumang pelikula at bagong libro. Nang tawanan niya ang kwento ko tungkol sa pagbaha ng apartment ko habang inaayos ang gripo. Alam kong nahulog na ako. 6 na buwan pagkatapos, niluhodan ko siya sa parehong Jollibee. Inilapag ang singsing sa counter kung saan niya iniwan ang card niya. Pakasal ka sa akin, Brianna Cruz. Gawing pinakamaswerteng lalaki sa Pilipinas ang isang Jerry Santos. Palang ang nasabi niya, hindi na natapos ang tanong ko. Punong-puno ng sikat ng Setyembre ang araw ng kasal namin. Ang uri ng panahon na parang nangangako talaga. Suot ni Brianna ang damit ng lola niya na pina-adjust sa mas maliit niyang katawan. May dala siyang willed santan na pinitas namin kinabukasan. Nanginginig ang kamay ko nang isinuot ang singsing. Magpakailanman, bulong niya, at naniwala ako ng buong buo. 2 taon pagkatapos dumating si Dennis. Iyak-iyak na pulang-pula ang mukha na parang himala. Naalala ko na nakatayo ako sa hospital room. Pinapanood si Brianna na buhat-buhat ang anak namin na may paehong matigas na determinasyon na dala niya sa lahat. At naisip ko na itong perpektong sandali, sapat na sa akin habang buhay. Pero habang lumalaki si Dennis, napansin ko ang mga bagay na hindi ko napansin noong unang masayang taon. Nang 7 taon siya, binilhan siya ni Brianna ng computer. Hindi laruan. Tunay na makina na mas mahal pa sa isang buwang sweldo ko. Kailangan niyang maunawaan ang teknolohiya. Paliwanag niya habang pinapanood siyang magnavigate ng mga program na hindi ko kilala. Ang kinabukasan ay para sa mga batang digital. Iminungkahi kong turuan siyang mangisda. Tumawa siya, hindi mabait na tawa. Lumipat na kami noon sa isang bahay sa Homes Paranaque. 3 palikuran. Malaking ilan sa kusina na mas malaki pa sa dating apartment namin. Nakakuha na malaking kontrata ang consulting firm ni Brianna sa isang mining company sa Mindanao. Bigla na lang may pera kami para sa mga bagay na hindi ko naisip na kailangan. 2 beses sa isang linggo may katulong. May ice dispenser ang ref namin. Parang toy store ang kwarto ni Dennis. Di ba ang ganda?
Tanong ni Brianna isang gabi. Tinuturo ang bagong dining room na may crystal chandelier at mesa para sa 12. Makakapag-entertain na tayo ng maayos. Namiss ko ang dating mesa namin na puno ng gasgas mula sa coloring ni Dennis at mga hating-gabing usapan namin. Ang bagong mesa ay parang salamin. Nakikita ang bawat fingerprint. Kailangan coaster at placemat. Halos agad nagsimula ang entertaining, mga business associates, potential clients, ibang successful couples na ang usapan ay market share at investments. Susuot ako ng pinakamagandang polo ko at susubok makisali. Pero parang nagsasalita ako ng wikang banyaga ng masama. Nasa Meralco si Jerry. Paliwanag ni Brianna kapag may nagtatanong. Narinig ko ang bagong tono sa boses niya. Hindi pagmamalaki, kundi paghingi ng dispensa. Parang kailangang magpaliwanag sa trabaho ko. Si Dennis ay umunlad sa bagong mundong ito. Sa 10 anyos, kaya na niyang makipag-usap sa tech clients ni Brianna tungkol sa programming. Sa 12, pinupunan na niya ang alak sa mga restaurant na hindi ko kayang bayaran noon. Sa 14 na, umiiling na kapag inaya ko sa family camping. Mas gusto niya ang business conferences ni Brianna sa Davao at Cebu. Hindi naiintindihan ni Daddy ang paborito niyang linya. Kasabay ng irap ng isang taong sobrang sopistikado na para sa simpleng bagay. Ang unang malaking away ay noong 15 TA birthday ni Dennis. Plano ni Brianna ay parang corporate event, catered food, may entertainer, puro business contacts ang guests. Gusto ko simpleng handaan sa backyard, kasama ang classmates niya. Nakakahiya ito, sabi ko sa kanya kinagabihan habang inaayos ng mga waiter ang mamahaling bulaklak. 15 siya, hindi 50. Lumaki siya sa ibang mundo, Jerry. Sabi niya habang inaayos ang centerpiece ng may paihong presisyon sa contract signing. Mahalaga ang mga koneksyon na ito. Huhubog ito sa kinabukasan niya. Paano ang pagiging bata lang? Lumingon siya sa akin ng buo, at sa isang saglit, nakita ko ang lamig sa mata niya na dating init. Ang pagiging bata lang ay luho na hindi natin kayang ibigay sa kanya. Mapang-aping ang mundo. Ihanda natin siyang manalo, o ihanda natin siyang matalo. Naisip ko ang sarili kong 15 TA birthday. Nangisda kasama si Itay, homemade cake, regalo na binalot sa comics ng diaryo. Simple pero perpekto. Matagumpay ang party ayon sa standard ni Brianna. Ginayuman ni Dennis ang mga matatanda. Nakatanggap ng laptop, designer clothes, mamahaling mountain bike. Pero nahuli ko siyang nakatayo mag-isa sa pool. Parang nalilito sa sopistikadong selebrasyon. Okay ka lang, anak. Agad siyang tumuwid. Bumalik sa persona na tinulungan siyang gawin ni Brianna. Bakit hindi naman? Pero sa isang saglit, nakita ko ang nalilito na batang lalaki sa ilalim ng maagang sopistikasyon. At nasaktan ako. Iyon ang simula ng katapusan. Kahit hindi ko pa noon napansin. Sumunod ay 10 taon ng slow-motion disaster. Mas lalong nilamon ng negosyo ang oras, atensyon, kaluluwa ni Brianna. Naging conference call ang family dinner tuwing linggo. Nakansela ang bakasyon para sa client emergency. Laging natatalo ang school events ni Dennis sa board meeting. Hindi mo naiintindihan ang pressure ko. Sabi niya kapag nagreklamo ako na na-miss na naman ang basketball game ni Dennis. Kailangang may gumagawa ng mahirap na desisyon. Pero naiintindihan ko ang pressure. Ang pressure ng pagpapanatiling buhay ng kuryente sa buong subdivision. Ang siguraduhin na may ilaw ang libu-libong tao kapag binihit ang switch. Ang pagkakaiba, ang pressure ko ay para sa iba, hindi lang sa sarili. Nang graduate si Dennis sa high school, estranghero na siya sa akin. Ginawa siyang perpektong tagapagmana ni Brianna. Matalas, ambisyoso, hinuhusgahan ang hindi nakakatulong sa prospects niya. Nang imungkahi kong mag-trade school siya bukod sa college, tiningnan niya akong parang sinuggest ko siyang maging alipin noong Middle Ages. Daddy, iyan mismo ang pag-iisip na humihila sa iyo pababa. Sabi ng 17 anyos kong anak na parang business guru na. Ika'y sumuko sa mediocrity. Hindi ako ganoon. Parang pisikal na suntok ang mga salita. Mediocrity. Parang walang kabuluhan ang 25 taon kung pagpapanatili ng ilaw ng komunidad. Parang nakakahiya ang pagiging matatag at presenteng tatay. Lalong lumala sa college. Business Administration sa LaSalle. Siyempre, alma mater ni Brianna. Umuwi tuwing holiday na puno ng theories tungkol sa market at personal optimization. Tiningnan niya ang bahay, buhay, values namin na may nakatagong paghamak. Pwede ka pa maging higit pa, Dad, sabi niya, parang personal na pagkakamali ang kasiyahan ko. Simula pa lang si Mommy, walang-wala, at nagawa niyang magtayo ng imperyo. Ikaw, paeho lang ang trabaho 20 taon. May mas mahalaga sa pera, sagot ko, pero hindi na siya nakikinig. Ang huling pagsabog ay noong senior year niya.
100 oras 1 linggo ang trabaho ni Brianna sa isang malaking acquisition. Ako ang nag-asikaso sa lahat sa bahay. Nang hindi siya dumating sa graduation ni Dennis dahil sa client crisis, sa wakas nasabi ko na ang matagal nang nakaimbak. Tama na, Brianna. Minsan kailangang unahin ang pamilya. Nakatayo siya sa kusina natin, templo ng kristal at granete. Naka-business suite pa kahit hating gabi. Nagche-check ng email. Huwag mo akong turuan ng priorities. Lahat ng meron tayo, lahat ng naabot ni Dennis, dahil sa trabaho ko. Paano naman ang mga nawala natin? Ano naman iyon? Tiningnan niya ako. Talagang nagtataka. Tayong dalawa. Ang pagiging pamilya, hindi korporasyon. Tiningnan niya ako ng matagal. At nakita ko ang sagot sa mata niya bago pa siya magsalita. Hindi na tayo pamilya. Business arrangement na lang na expired na. Baka oras na nating tumigil sa pagpapanggap. Tahimik niyang sabi. 6 na buwan ang diborsyo. Mabilis at profesional ang mga abogado ni Brianna. Mapangwasak. Nakuha ko ang lumang bahay namin sa project, 8 na niyentahan niya. At sapat na pera para mabuhay ng simple. Nakuha niya ang lahat ng iba. Kasama ang walang pag-alinlangang loyalty ni Dennis. Nahihila mo rin siya pababa. Sabi sa akin ni Dennis sa huling usapan namin bago siya lumipat sa Makati para magtrabaho sa kumpanya ni Brianna. Ang guilt mo tungkol sa family values at simpleng buhay, toxic yan, Dad. Hindi ko na kaya yung negativity. Nakaupo akong mag-isa sa walang laman na bahay pagkatapos. Napaligiran ng kahon ng alaala mula sa buhay na parang wala ng halaga sa mga taong pinakamamahal ko. 15 taon na ang lumipas, at ang sikat ng hapon ay kumukupas na sa bintana ng maliit kong apartment sa Quezon City. Lumamig na ang kape ko. Nakakalat pa rin ang mga pira-piraso ng tasa sa sahig. Sa kabilang dako ng lungsod, ginagawa na ang preparasyon sa libing ng babaeng nangako sa aking magpakailanman. At wala akong alam kung bakit niya naalala pa ang pangalan ko sa testamento niya. 3 araw sa pagitan ng tawag ni Janet Morales at ng libing ang lumipas na parang nasa limbo ako. 2 beses kong nilinis ang buong apartment. Pinaplansa ang isang magandang barong Tagalog ko. At paulit-ulit na nag-insayo ng mga sasabihin na alam kong hindi naman mangyayari. Tuwing umaga, iniisip kong hindi na ako pupunta. Pero tuwing gabi, nakakatulog pa rin akong may plano na pupunta ako at magbibigay galang. Kahit ano pa ang maging gastos sa puso ko. Dumating ang Biyernes na maulap at malamig. Tipikal na Mayo sa Metro Manila. Nasa harap ako ng salamin sa banyo. Inaayos ang barong na 5 taon ko nang hindi isinusuot. Nagtataka kung ano kayang isipin ni Brianna sa lalaking naging ako ngayon. Mas matanda ang nakikita ko kaysa pakiramdam ko sa loob. Pilak na ang buhok kung saan dating kayumanggi. Mga linya sa mukha na parang mapa ng tahimik na paggabigo. 20 minuto lang ang biyahe papuntang Riverside Memorial Chapel sa Quezon Avenue. Pero parang buong kwento ng agwat ng buhay sa Maynila ang nadaanan ko. Mula sa simpleng apartment complex ko sa Munoz, papunta sa mga middle-class subdivision sa Quezon City, hanggang sa mga gated village sa Corinthian Gardens at Green Meadows kung saan nakatira ang mga kasama ni Brianna sa circle niya. Nasa burol ang chapel, overlooking the city. Parang sinasabi na permanenteng mayayaman lang ang nararapat dito. Puno na mamahaling sasakyan ang circular driveway, mga Mercedes, BMW X5, ilang Tesla na mas mahal pa sa pinakamataas na sweldo ko sa buong buhay ko. Ipinarking ko ang 15 taong gulang kong Toyota Corolla sa pagitan ng Lexus at Cadillac. Parang intruder sa party ng iba. Puso ng pera ang loob ng chapel. Kahoy na nara ang upuan, stained glass, bulaklak na inayos ng artista. Mahigit 200 tao ang naroon. Mababa ang usapan na halo ng pakikiramay at business networking. Kilala ko pa ang ilan mula sa mga dinner noon na pinilit akong sumama ni Brianna. Pero karamihan ay mga estranghero mula sa buhay na itinayo niya pagkatapos ko. Umakyat ako sa pinakadulong pew. Umaasang hindi mapapansin hanggang matapos ang misa. Pero parang alon ang bulong-bulungan pagdating ko. Ex-husband niya yan. Grabe, pumunta talaga after lahat ng ginawa niya sa kanya. Sa bersyon nila, ako pala ang kontrabida na humila pababa sa brilliant woman. Ang anchor na halos malunod ang ambisyon niya. Matagal ko nang natutunan na huwag labanan ang mga kwentong kailangan ng iba para maging simple ang mundo. Daddy. Parang talimang boses na tumagas sa ingay ng chapel. Napalingon ako. Papalakad si Dennis sa aisle. Mukha puno ng hindi makapaniwala at halos hindi mapigilan na galit. Sa 37 anyos, nakuha niya ang matangos na ilong at matalas na mata ni Brianna. Naka-Italian suite na mas mahal pa sa buwan ng renta ko. Tagumpay ang amoy niya, mamahaling relo, perpektong gupit, confident na tayo ng taong hindi kailanman nagduda sa lugar niya sa mundo. Anong ginagawa mo dito? Malakas ang boses niya.
Tumigil ang usapan sa buong chapel. Dito ako para magbigay galang. Nawala ang karapatan mo diyan 15 taon na ang nakakalipas. Lumapit siya. Naamoy ko ang mamahaling pabango niya. Hindi kanya gusto dito. Baka nga, pero kailangan ko dito. Para saan? Para mapuotin ang konsensya mo. Magkunwari kang grieving widower sa harap ng mga taong alam na alam kung anong klaseng asawa ka. Katahimikan na sa buong chapel. 200 pares ng mata ang nakatingin sa amin na parang laban sa boxing. Naramdaman ko ulit ang bigat ng paghusga. Paihong pressure na sumakal sa akin noong huling taon ng kasal namin. Pero iba ngayon. Ngayon wala na akong maitatalo pa. Hindi ako dito para mag-istorbo, Dennis. Maupo na lang ako sa likod. Hindi ako makikipag-usap kanino man. Umuwi ka na ngayon din. Mas lumakas pa ang boses niya. May mga tumango sa paligid. Pinahiya mo siya ng buhay pa siya. Huwag mo nang dagdagan sa pagpapanggap na malungkot ka sa pagkamatay niya. Nanatili akong nakatayo, tinititigan siya. Bago pa ako makasagot, humarap si Dennis sa buong chapel. Parang sanay na sanay siyang magkuman ng kwarto. Pasensya na po sa abala sa panahon ng pag-alala. Ang tatay ko raw po ay nakalimutan na kapag diborsyado na, hindi na pamilya. May mga tumango. May bumulong ng pagsangayon. Para sa mga hindi nakakakilala, si Jerry Santos po ito. 22 taon niyang pinigilan ang isa sa pinakamatalinong babae na nakilala ng lungsod na ito. Habang nagtatayo ng imperyo si Mommy na nagbigay trabaho sa daan-daang tao, siya'y kontento sa pagta-time in at nagreklamo sa ambisyon niya. Dennis, tama na. Mas matigas kaysa plano ko ang boses ko. Tama ba kasi kailangang malaman ng mga tao kung bakit ka talaga narito? Humble siya sa mga tao, parang prosekutor sa hukuman. Kinuha niya ang kalahati ng assets niya sa diborsyo, kahit wala siyang kontribusyon sa tagumpay niya. Tapos 15 taon siyang nagkunwaring biktima, habang nagtatayo si Mommy ng isang bagay na kahanga-hanga. Ngayon nakikinig na talaga ang lahat. Nakita ko ang mga dating kapitbahay, mga kaibigan noon sa kasal. Walang nakatingin sa akin. Sinuportahan niya siya noon habang ayaw niyang lumago. Ayaw mag-risk, ayaw maging kapartner na nararapat sa kanya. At ngayong wala na siya, dumating siya na parang may karapatan sa simpatya, na parang mahalaga siya sa buhay niya. Bawat salita parang suntok. Hindi dahil ganap na hindi totoo, kundi dahil binawasan nito ang 22 taon ng kasal sa simpleng kwento ng pagkabigo at sisi. Naisip kong depensahan ang sarili. Ipaliwanag ang komplikasyon ng pag-ibig namin. Ang pagmamahal na kasabay ng lumalaking incompatibility. Pero ano pa ang saysay? Pumili na sila ng kwento nila noon pa. Namatay si Mommy habang nagtatayo ng bagay na tatagal kahit wala na siya. Sabi ni Dennis, puno ng conviction. Nararapat sa kanya ang asawang tutulong sa kanya umabot doon. Hindi ang humila sa kanya pababa sa antas niya. Katahimikan. Nakatayo ako roon, ganap na nahubaran. Nararamdaman ang 200 mapanghusgang mata. Gusto kong umalis, iligtas ang sarili sa karagdagang kahihiyan. Pero may bahagi sa akin, ang bahaging minsang nagmamahal kay Brianna Cruz ng higit sa anupaman. Tumangging palisin sa huling paalam niya. Tapos ka na ba? Tanong ko ng mahina. Nag-flash ng gulat ang mata ni Dennis. Inaasahan niyang dudurugin ako. Alis akong nakayuko. Nang manatili akong nakatayo, kumislap ang kumpiyansa niya sa isang saglit. Minahal ko ang nanay mo ng 40 taon. Sabi ko, malinaw na narinig sa buong chapel. 22 bilang asawa niya. 18 pang taon bilang taong nagtataguyod sa kanya, kahit ano pa ang nangyari sa amin. Hindi ako narito para magangkin o humingi ng pagkilala. Narito ako dahil minsan nangako kami sa isa't isa, at pinili kong panindigan iyon. Naupo ulit ako, pinagsalikop ang mga kamay. Katahimikan. Hindi mapakali ang paligid. Nakatayo pa rin si Dennis sa easel. Hindi handa sa pagtutol sa public trial niya. Mag-umpisa na po ang serbisyo sa 5 minuto, sabi ng isang lalaki mula sa harap. Siguro ang funeral director. Sinusubukang maibalik ang order. Binigyan ako ni Dennis ng huling tingin ng paghamak bago lumakad papunta sa unang hanay. Reserba sa pamilya. Habang unti-unting bumalik ang usapan, narinig ko pa rin ang mga bulungan. Ang lakas ng loob. Kawawa naman si Dennis. Dapat hindi na lang pumunta. Pero nanatili ako hanggang eulogy na nagpinta kay Brianna bilang visionary na lumaban sa obstacles para umabot sa taas. Hanggang sa mga business associates na nagsalita ng leadership at innovation niya. Hanggang sa mga kanta ng tagumpay. Nang matapos, nagdaan ang mga tao para makipag-condolence kay Dennis habang sinadya akong iwasan. Naghintay ako hanggang halos wala na bago tumayo. Ginoong Santos. Isang lalaking nakamamahaling sweet ang lumapit. Nasa 50 anyos,
profesional, may leather briefcase. Daniel Morales po ng Morales & Person Partners. Pwede po bang makipag-usap sandali? Ipagpatuloy EAE. Habang humihina ang huling kanta at nagsasalita na ang funeral director, naramdaman ko ang bigat ng pagod na parang mabigat na Amerikana. Malapit nang matapos ang ordeal. Maya-maya pa, makakalabas na ako sa side door. Makakauwi sa tahimik kong apartment. At susubukan kalimutan ang buong nakakahiyang araw na ito. Nagtitipon na ang mga tao ng gamit nila. Bag, program. Hindi mapakali na senyales ng katapusan ng formal event. Si Dennis sa harap. Tumatanggap ng pakikiramay ng may practice na grace. Ilan lang ang sumulyap sa akin. Karamihan ay itinuring na akong irrelevant na. Hinahanap ko na ang jacket ko nang may tumigil sa akin. Ginoong Santos. Si Daniel Morales, maingat ang hakbang. Mamahaling sweet pa rin kahit mahabang serbisyo. Pasensya na sa pagkamatay ng asawa, kay GNG, Santos. Sabi niya, inabot ang kamay. Maganda ang serbisyo. Siguradong na-appreciate niya. Salamat po. Pinisil ko ang kamay niya. Matigas at diretso ang tingin. Talagang specific siya sa mga huling arrangement. Tumigil siya. Sumulyap sa humihiwalay na chapel. Pwede po ba kayong makausap ni Dennis sandali? May mga bagay pong kailangang pag-usapan tungkol sa estate ni GNG, Santos. Bago pa ako makasagot, lumapit na si Dennis. Nagbago ang mukha mula sa rehearsed grief tungo sa alerto. Daniel, finally. Kailan ba natin ayusin ang business side nito? Siyempre, Dennis. Pero kailangan ko po kayong dalawa sa opisina ko para sa formal reading ng testamento ng ina mo. Dalawa. Nagtaas si Dennis ng kilay. Kailangan ba talaga siya? Tinuro niya ako nang walang pakialam. Nakapangalan po ang tatay mo sa testamento, Dennis. Legal na kailangan ang presensya niya. Parang kidlat ang sorpresa ko. Nakapangalan pa rin ako. Parang imposible iyon pagkatapos ng lahat. Siguro maliit na formality lang. Baka patawad sa utang o klaro lang na wala akong claim. Hindi na po kailangan. Sabi ko ng mahina. Sigurado akong formality lang iyan. Hindi nyo na ako kailangan. Pasensya na po, Ginoong Santos. Pero kailangan ko po talaga. Diretso ang tingin ni Ate Morales. Specific si GNG. Santos kung sino ang dapat naroon. Kailangan po kayong dalawa. Naiinis si Dennis, pero nagkibit balikat na parang alam niyang wala siyang dapat ipag-alala. Seje, tapusin na natin to. Lumingon siya sa akin ng puno ng impatience. Huwag mo nang pahirapan pa. 3 blokeng lakad mula chapel, papuntang opisina ni Ate Morales sa isang restored ancestral house sa San Juan. Madilim na kahoy at leather-bound books. Eksaktong lugar na pipiliin ni Brianna. Prestigious pero hindi successful pero may tradition. Maupo po kayo. Tinuro niya ang 2 leather chair sa harap ng malaking mesa. Kinuha agad ni Dennis ang pinakamalapit. Iniwan ako sa medyo gilid. Bagay na bagay sa status ko ngayon. Naupo si Ate Morales, binuksan ang makapal na folder. Maingat na kinuha ang mga legal documents. Ang sikat ng hapon ay sumisilay sa matangkad na bintana. Nililiwanag ang mga alikabok na sumasayaw na parang mga espiritu sa biglang tahimik na kwarto. Bago po tayo magsimula, sabi niya habang inaayos ang salamin. Nais ko pong makiramay ulit. Hindi lang valued client si Brianna. Kaibigan ko rin siya. Malaking kawalan siya. Tumango si Dennis ng solemn. Tahimik lang ako. Hindi sigurado kung anong sagot ang nararapat sa ex-husband. Binuhat niya ang unang dokumento. Ilang pahina na naka-blue back at umubo. Ito po ang huling testamento ni Brianna Elizabeth Santos Cruz. Nilagdaan noong Marso 15, 2024, ayon sa batas ng Pilipinas. Ito po ang umiiral, higit sa lahat ng nauna. Nagtaka ko kung bakit kailangan niyang i-update ang testamento, 14 na buwan pa lang ang nakakalipas. May sakit na ba siya noon? May nangyari ba? Kumpirmado po na nasa tamang pag-iisip si GNG. Santos nang gawin ito, walang undue influence. Si Dennis ay bahagyang yumuko, magkakuyom ang kamay, handa nang tanggapin ang mana, ang buong imperyong itinayo ng nanay niya. Binuksan ni Ate Morales ang 2 pahina. Sa aking minamahal na anak na si Dennis Michael Santos. Basa niya ng malinaw. Iniiwan ko ang bahay pamilya sa Homes Paranaque, kasama ang lahat ng kasangkapan, artworks, at personal items doon. Ngumiti si Dennis, satisfied. Mahigit 40 milyon ang halaga noon. Malaki, maganda, may view ng Laguna de Bay. At karagdagan, patuloy ni Ate Morales. Iniiwan ko rin sa kanya ang 25 milyon mula sa primary investment accounts. Ililipat sa loob ng 60 araw pagkatapos ng probete. Ngumiti palalo si Dennis.
Pero napansin ko ang bahagyang pagkunot ng no. Malaki iyon. Pero alam niyang mas malaki pa ang kumpanya at ibang assets ng nanay niya. Saan ang iba? Maganda po iyan, sabi ni Dennis, may bahid ng duda. Pero paano po ang kumpanya? Ang Floors Cruise Consulting Group. Patuloy ko pa po ang pagbasa ng specific bequests, Dennis. Pakiintay niyo po. 25 milyon panandang pandagdag bahay, katumbas equals, higit pa sa pangarap ng karamihan. Pero alam kong iniisip niya. Kulang pa iyan sa laki ng buong imperyo. Ang mana kay Dennis, patuloy ni Ati. Morals. Ay may mga kondisyon. Kailangang manatili siyang empleyado ng Floors Cruise Consulting Group ng hindi bababa sa 2 taon mula nang lagdaan ang testamento o hanggang maibenta o madissolve ang kumpanya. Ngayon talaga naguluhan si Dennis. Kondisyon. Anong klaseng kondisyon? At bakit may maibenta ang kumpanya? Sinong magbebenta? Binabasa ko lang po ayon sa nakasulat, Dennis. Mga salita ito ng nanay mo. Parang kidlat ang tensyon sa kwarto. Yumuko si Dennis, magkuyom-kuyom ang kamay. Ako na may napasandal sa upuan, kahit gusto kong manatiling detached. Para malinaw, sabi ni Dennis, matigas na ang boses. Makukuha ko ang bahay at 25 milyon. Pero may tali. At pinag-usapan ang pagbebenta ng kumpanya. Hindi magbebenta si Mommy ng kumpanya. Buhay niya iyon. Nilinis ni Ati. Morales ang salamin niya. Para bigyan ng oras kaming lahat. May mga karagdagang probisyon ang testamento tungkol sa natitirang assets. Tahimik niyang sabi. Ang kumpanya, investment portfolios, at iba pang malalaking ari-arian. Sige, basahin na po natin. Sabi ni Dennis, halatang naiinip na. Tiningnan ako ni Ati. Morales ng matagal bago magpatuloy. May kakaiba sa tingin niya. Halo ng simpatya at profesional na obligasyon. Gayunman, sabi niya, mabigat ang boses. Sa aking dating asawa, si Jerry Michael Santos. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Iniiwan ko ang 1.675 bilyon, 1,675 milyon, mula sa aking primary investment accounts at securities portfolio. Para akong natulos. Bumuka ang bibig ko, hindi ko mapigilan. 1.675 bilyon. Hindi real ang numero. Hindi para sa isang retiradong lineman ng Meralco na nakatira sa 15,000 buwan na apartment sa Quezon City. Naku, sigurado pong may mali, nasabi ko, parang nangangarap ang boses ko. 1.675 bilyon po ba talaga? Opo. Walang pagbabago ang tono ni Ati. Morales, pero may sumilay ng ngiti sa mata niya. Hindi gulat, kundi pagmamasid sa inaasahang gulo. Si Dennis ay parang estatwa muna, namutla, tapos namula ng sobra. At, patuloy ni Ati. Morales na parang nagbabasa ng bomba. Inililipat ko kay Jerry Santos ang controlling interest sa Floors Cruise Consulting Group kasama ang lahat ng subsidiary, real estate, at business assets. Kasama rito ang 65% ownership at pagkakahirang bilang chairman of the board. Hindi na ako makahinga. Parang umikot ang buong kwarto. Controlling interest sa kumpanyang pinapanood kong itinayo niya mula wala. Ang negosyong sumira sa kasal namin. Ang pinagmulan ng yaman na nagparamdam sa akin noon na kulang ako. Ibinibigay niya sa akin lahat. Hindi pwedeng totoo ito, bulong ko. May mali po sigurado sa dokumento. Wala pong mali, Ginoong Santos, matigas na sabi ni Ati. Morals. Personal na sinubaybayan ni GNG. Santos ang bawat salita. Paulit-ulit niyang pinanood at kinumpirma na ito ang eksaktong nais niya. Biglang tumayo si Dennis, natumba ang upuan sa peder. Impossible ito. Hindi niya gagawin ito. Tiningnan niya ako na parang may nakamamatay na krimen ako. Anong ginawa mo? Paano mo siya napilit? Wala akong ginawa. Mahina kong sagot, nahihilo pa rin. 15 taon na kaming hindi nag-uusap. Sinungaling, sigaw ni Dennis. Walang taong nagbibigay ng bilyon-bilyon sa ex-husband niya nang walang dahilan. Kinumbinsi mo siya habang may sakit siya, habang hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Kumpirmado po na lubos na nasa tamang pag-iisip si GNG. Santos, putol ni Ati. Morals. Nagpa-psychological evaluation pa siya specifically para walang makakapag-challenge sa testamento. Nakaupo lang ako, nanonood na parang hindi sa akin nangyayari. Ang mga numero, 1.675 bilyon, 65% ng kumpanya. Para sa ibang universo, hindi sa akin na nag-alala pa kung may pambayad ng Meralco. Bakit? Tanong ko, halos pabulong. Bakit niya gagawin ito? May personal message po si GNG. Santos para sa'yo, Ginoong Santos, sagot ni Ati. Morals. At para rin kay Dennis.
Ipapabasa ko po pagkatapos ng buong probisyon. Parang hayop na nasaktan ang mukha ni Dennis. Personal message. May mensahe siya para sa kanya, pero ako'y iniwan sa ganito. Nakatanggap ka ng malaking mana, Dennis. Kalmado si Ati. Morals. 25 milyon at bahay na halos 50 milyon. Higit pa sa nakikita ng karamihan sa buong buhay. Kumpara sa kanya, tinuro ako ni Dennis, nanginginig ang daliri. Bilyon-bilyon. At ang kumpanya pa, hindi na makayanan ni Dennis. Sumigaw siya ng sumigaw. Parang silang plato ang boses. Fraud ito. Criminal fraud. Pinilit siya, niloko, o may sakit siya sa utak. Lumapit siya sa akin. Mukha puno ng galit at pagtataksil. Ginawa mo ito. Walang ibang paliwanag. Dennis, anak, isinusumpa ko sa'yo. Wala akong alam nito. Hindi ko nga alam na may sakit siya. Sinungaling. Binatukan niya ang mesa. Nagkalat ang mga papel. Walang taong ibinibigay ang buong imperyo niya sa taong umalis sa pamilya. Sa taong hindi man lang tumawag ng malapit na siyang mamatay. Hindi siya umalis sa atin. Mahina kong sabi, nakakakuha ng kaunting lakas. Natapos ang kasal natin. Iyon lang. Umalis ka, sigaw ni Dennis. Kinuha mo ang settlement mo at nawala sa simpleng buhay mo habang nagtatayo siya ng imperyo. At ngayong gusto mong paniwalaan ko na bigla na lang niya ibinigay sa iyo lahat. Dennis, kontrolin mo ang sarili mo. Awtoridad ang boses ni Ati. Morals. Malinaw ang kagustihan ng nanay mo. May buong legal authority. Gusto ko nang suriin ang lahat ng dokumento. Sigaw ni Dennis. Psychiatric evaluation. Lahat ng kontak niya nitong lalaki sa nakaraang 5 taon. Wala pong kontak. Kalmado pa rin si Ati. Morals. Sinabi niya iyon ng malinaw nang ipaliwanag niya ang desisyon. May ipinaliwanag siya. Mapait na tawa ni Dennis. Kaya pala niya ako ipinagkanulo at ibinigay lahat sa lalaking sumira sa unang kasal niya. May personal message para sa tatay mo. Ang salitang tatay, parang sampal kay Dennis. Sandali siyang natigilan. Sumilay ang sakit na napakalalim. Tapos bumalik ang galit, double pa. Hindi siya ang tatay ko, sigaw niya. Ang tatay ko sanay naroon nang kailangan siya ni Mommy. Ang tatay ko sanay sumuporta sa pangarap niya. Hindi hinila pababa. Bawas salita parang kutsilyo. Hindi dahil hindi totoo, kundi dahil may katotohanan na sumasaksak. Tama ka siguro, mahina kong sabi. Siguro nga hindi ako ang asawang nararapat sa kanya. Pero hindi ko hiningi ito. Hindi ko inasahan ito. Inasahan, mas mataas pa ang boses niya. Iginawa mo ito. Kinumbinsi mo siya habang mahina siya. Tama na, putol ni Ati. Morales, nawawalan na ng pasensya. Ni hindi nagkasakit si GNG. Santos nang gawin niya ito. Mas malinaw at determinado pa nga siya kaysa dati. Kung ganoon, bakit? Sigaw ni Dennis, basag na ang boses. Bakit niya ako gagawin nito? Ako ang lahat ng gusto niyang maging anak ko. Trabaho ko sa kumpanya niya. Ginawa ko ang buhay na plano niya para sa akin. Naramdaman ko ang sakit sa boses niya. Isang lalaking gumugol ng buong buhay para kamtan ang pagmamalaki ng nanay niya. Tapos nalaman na ibinigay ng nanay niya ang ultimate validation sa iba. May mensahe siya para ipaliwanag. Mahinahon na sabi ni Ati. Morals. Gusto niyo po bang basahin ko na? Nanginginig na ang kamay ni Dennis. Buong katawan parang bomba na sasabog. Mensahe, hindi niya ako kinakausap ng harapan, pero may mensahe siya para sa kanya. Para po sa inyong dalawa. Dapat basahin pagkatapos ng reading. Napakuyom ang kamao ko. Baka, pakinggan na natin kung ano ang gusto niyang sabihin. Tiningnan ako ni Dennis ng puno ng puot. Wala kang karapatang mag-decide dito. Wala kang karapatan sa kahit ano dito. Pero sa likod ng galit, nakita ko rin ang desperasyon. Ang kailangang malaman kung bakit niya sinira ng nanay niya ang lahat ng pinaniwalaan niya tungkol sa lugar niya sa mundo niya. Kinuha na ni Ati. Morales ang isang sobre na may sulat kamay ni Brianna sa harapan. Tama na, utos niya, awtoridad ang boses. May ipapaliwanag ito sa lahat. Binuksan niya ang sobre. May ilang pahina ng Cream Stationery. Alam ni Brianna na mahirap ang sandaling ito. Hiniling niya na basahin ko ito pagkatapos ma-announce ang testamento. Yumuko si Dennis sa upuan. Galit tinalitan ng desperadong curiosity. Ako na may natulos. Takot umasa pero sabik sa paliwanag. Umubo si Ati. Morales at nagsimulang magbasa sa sariling mga salita ni Brianna. Pinakamamahal kong Jerry. Kung naririnig mo ito, wala na ako. Siguradong nakaupo ka ngayon sa opisina ni Daniel. Nagtataka kung nagloko na ba ang buong mundo. Alam kong shock ito. Alam kong iniisip mo na may malaking pagkakamali. Na hindi mo deserve ang pera
o ang responsibilidad na ito. Pero mali ka, Jerry. Deserve mo bawat sentimo. At ipapaliwanag ko kung bakit. Hindi ko kailanman tumigil magmahal sa'yo. Kahit sa pinakamalalang away natin. Kahit sa diborsyo. Kahit sa 15 taon na matigas na katahimikan. Nagalit ako sa'yo dahil hindi mo naintindihan ang ambisyon ko. Pero mas galit ako sa sarili ko dahil pinili ko ang ambisyon kaysa sa kasal natin. Ikaw ang nagtangkang iligtas tayo, Jerry. Ikaw ang nagmakaawa na maghanap ng balanse. Na alalahanin ang mahalaga. Masyado akong proud at takot na makinig. Dennis, anak ko, alam kong galit na galit ka ngayon. Siguradong iniisip mong niloko ka ng tatay mo. Pero hindi pa handa ang puso mo sa manang ito. Anak, hindi pa. Buhay mo sa anino ng tagumpay ko. Tinanggap mo ang benepisyo nang hindi nararanasan ang responsibilidad. Hindi mo pa kailanman nagtayo ng anuman mula sa wala. Hindi mo pa naranasan ang tunay na hirap ng kayamanan. Higit sa lahat, 15 taon mong kinamuhian ang isang mabuting lalaki sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Si Jerry ang nagturo sa akin ng karakter, integridad, at lakas na hindi kailangang magmalaki sa pamamagitan ng pamamaliit sa iba. Nakalimutan ko ang mga aral na iyon nang pinili ko ang pera kaysa kasal, negosyo kaysa pag-ibig. Pero hindi ko kailanman nakalimutan ang lalaking nagturo sa akin noon. Dennis, sapat na ang ibinigay ko sa iyo para mabuhay ng komportable at matuklasan mo kung sino ka kapag wala ang bigat ng walang hanggang yaman. Matutong magtayo ng sarili mo. Matutong pahalagahan ang tao kaysa kita. Matutong patawarin ang tatay mo sa kasalanang tao lang siya at hindi perpekto. Jerry, higit pa sa pera ang ibinigay ko sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataong gawin ang hindi ko nagawa. Gamitin ang yaman bilang kasangkapan para sa kabutihan. Hindi sandata para patunayan ang sariling kataasan. Pinagkakatiwalaan kita dahil hindi mo ito gusto. Dahil hindi mo ito gagamitin para saktan ang iba tulad ng minsan kong ginawa. Nang matapos ni Ati Morales ang pagbasa, parang may katahimikan pagkatapos ng bagyo. Nakaupo ako, luha sa pisngi, overwhelmed sa regalong malaman na minahal ako ni Brianna hanggang dulo. Si Dennis naman ay nakatitig sa sahig. Parang gumuho ang buong mundo niya. Sa wakas, si Ati Morales ang unang nagsalita. Hiniling niya na ibigay ko sa iyo ang orihinal, Jerry. Inabot niya sa akin ang sobre. Kinuha ko ito nang nanginginig ang kamay. Ang huling usapan ko kay Brianna. Ang babaeng humubog sa buhay ko sa maganda at masakit na paraan. Matagal kaming tahimik. Hawak ko ang sula sa dibdib. Nararamdaman ang bigat ng huling regalo niya. Hindi lang ang pera, kundi ang pagbabalik ng halaga ko sa mata niya. At higit sa lahat, sa sarili kong mga mata. Si Dennis ang unang sumira ng katahimikan. Hindi pa tapos ito, mahina niyang sabi, wala na ang dating init. Pwede ko pa itong i-contest. Mental incapacity, undue influence, fraud. May paraan. Tiningnan ko siya, talagang tiningnan, sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami. Nakita ko ang lalaking gumugol ng buong buhay sa pag-aakalang ibibigay sa kanya ang mundo. Na hindi natuto na ang pag-ibig ay hindi minamana o dinidikta, kundi kinikita. Pwede mong subukan. Mahina pero matatag kong sabi. Pero tama ang nanay mo, Dennis. Hindi ka pa handa sa responsibilidad na ito. At ikaw handa, mapait niyang tawa. Ikaw na retiradong Meralco Lineman na walang alam sa negosyo, walang koneksyon, walang alam kung paano patakbuhin ang bilyon-bilyong kumpanya. Sa isang saglit, gusto ng dating Jerry na sumang-ayon. Pero narinig ko ulit ang boses ni Brianna sa isip ko. Deserve mo bawat sentimo. Siguro nga wala akong alam sa pagpapatakbo ng bilyon-bilyong negosyo. Sabi ko, tumayo ng dahan-dahan. Pero may alam ako na mas mahalaga sa business expertise ayon sa nanay mo. Ano naman yon? Alam ko ang pagkakaiba ng paglilingkod sa iba at paglilingkod lang sa sarili. Parang sinampal si Dennis. Loko ito. May sakit siya. Matanda na siya. Hindi siya nakapag-isip ng maayos. 62 anyos lang ang nanay mo at perpektong malusog ang isip ng gawin niya ito. Sabi ni Ati Morales. Nagpa-extensive evaluation siya specifically para walang makakapag-challenge. Kung ganoon bakit niya ako ginago? Sigaw ni Dennis, prakas ang boses. Ako ang lahat ng gusto niyang maging anak niya. Hindi niya ginago, anak. Sabi ko ng mahina pero buo. Ibinigay niya sa iyo ang pagkakataong matuklasan mo kung sino ka kapag wala ang anino ng bilyon-bilyon. Ayoko ng pagkakataong iyan, sumabog si Dennis, luha na sa mata. Gusto ko ang nararapat sa akin. Ang nararapat sa iyo, sabi ko, ay 25 milyon at bahay na halos 50 milyon. Higit pa yan sa nakikita ng karamihan sa buong buhay nila.
Ang akala mong nararapat sa'yo, ay hindi naman talaga sa'yo mula pa noon. Tiningnan niya ako ng matagal, at doon ko nakita, nagbago na ang lahat. Ang lalaking publikong pinahiya ako kanina, ang anak kong itinuring akong failure, hindi na humihingi ng approval ko. Akalain mo, nanalo ka, sabi niya, kinuha ang koot ng nanginginig ang kamay. Akala mo hero ka ngayon? Hindi, sagot ko, at naramdaman ko ang katotohanan sa buto ko. Inilagay niya ako sa responsibilidad. Tumayo siya sa pinto, parang lumiit kumpara kanina. Hindi pa tapos ito. Tapos na, sabi ko ng mahinahon. Tapos na nang piliin ng nanay mo. Ang tanong na lang ngayon, anong gagawin mo sa buhay na ibinigay niya sa'yo? Umalis siya nang walang salitang dagdag. Malumanay na sumara ang pinto. Parang huling yugto ng isang mahabang kabanata. Si Ate Moales naman ay nagsimulang ayusin ang mga papeles. Marami pang paperwork, transfer ng accounts, board meetings. Magaling ang kasalukuyang management team. Tutulungan kanilang mag-transition. Tumango ako. Unti-unti pa ring naabsorb ang laki ng nangyari. Daniel, pwede bang magtanong? Siyempre po. Talaga bang minahal niya ako? Kahit pagkatapos ng lahat. Ngumiti siya. Unang tunay na ngiti niya sa buong araw. Jerry, tuwing nagkikita kami, ikaw ang laging pinag-uusapan niya. Hindi ang diborsyo, hindi ang problema. Ang lalaking nagturo sa kanya na ang tagumpay na walang karakter ay mamahaling pagkabigo lang. Lumabas ako ng opisina na ibang tao. Mas mainit ang sikat ng hapon. Mas malinis ang hangin. May trabaho akong gagawin. Responsibilidad na yayakapin. Kumpanyang aralin at pagagandahin. Pero sa unang pagkakataon sa 15 taon, pakiramdam ko'y karapat-dapat ako sa hamon. Katarungan, na pagtanto ko, ay hindi paghihiganti o pagpapakita. Pagkilala ito. Pagkilala na mas mahalaga ang karakter kaysa credentials. Na mas matagal ang pasensya kaysa karapatan. At ang tunay na pag-ibig ay hindi talaga namamatay. Nakita lahat iyon ni Brianna. At sa huling gawain niya, binigyan niya ako ng pagkakataong patunayan siyang tama. Salamat sa inyong lahat na nagbasa hanggang dulo. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, pakilik po ang video, mag-subscribe, at i-share niyo po ang inyong reaksyon sa comment section. Para sa susunod na kwento, i-click niyo po ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.